yung mga muna. Basta na yun. Okay. So, sa ating pagsimula, ay meron po tayong glossary of terms. Lagi na po natin narinig yan mga ilang preaching na po. Dapat by this time, alam na po natin ang ibig sabihin yan. Justified, justification, declared righteous, or acquitted. Ang isang makasalanan sa isang hustisya, sa isang court, when he is declared justified, binura yung kanyang kaso. As if wala kong final na case sa kanya. So, close yung kanyang kaso. So, siya po ay malaya. So, katulad po ng ating pag-aralan, tayo po ay justified. And then, grace. Grace is unmerited favor. Wala. Mahina yan na yung ayaw mag-read. Wala ba? Mahina po bakit? Sabihin niyo po kung hindi niyo po naririnig para po lalakasan ko lang ang aking magandang boses. Hindi kasi ganda ng boses ni Pastor Juan. Si Pastor Montinoli kahit na walang mic. Marami tayong mga singer dito, si Pastor Joey Pinoli. So yung grace is unmerited favor or supernatural assistance. And then when we speak of glory, we give praise, we give honor. And then righteousness or righteousness, it is a right standing before God. And then reconciliation, to restore peaceful relations. So yan po yung mga napag-aaralan natin at mababasa pa po natin ng pagdating. So, tingnan niyo po yung ating slide number 2. Next po. Ayan. So kung pag-aaralan po kasi natin ngayon ay Romans chapter 5 from 1 to 5. Ito po yung parang tayo po ay nasa loob ng korte. So matapos natin pinag-usapan na ang lahat ng tao ay makasalanan, di po ba, sinimulan po yan sa chapter 3, chapter 4, at ngayon ay nasa chapter 5 po tayo. Huwag po kayo mag-a-upset every Sunday pinag-aaralan po natin ang buong Romans. Katulad po nung pinag-aaralan natin ang Revelation, isang privilege na pag-aaralan natin dyan na hindi tayo absent. Kaya pag pinag-aaralan ng Romans, nasasabi mo, present ako ng Romans na yun, dapat nagbibigay tayo ng certificate of completion na hindi ako absent ng Romans chapter 1, Romans chapter 2, Romans chapter 3, chapter 4, at ngayon ay Romans chapter 5. So pag sinabi natin yung verdict, ano ba yung verdict? Verdict? Yan ay yung hinahatulan na siya. Dito ba? So, walang sino mang matwid. Yun po ang ato. Walang sino mang matwid. At kung meron po rito matwid, ay pwede na po siyang gagawa namin ng rebulto. Is anyone of you is righteous? Nung hindi pa po tayo nasumpungan ng Diyos? Nung hindi pa po tayo naligtas? Sinasabi po ng Biblia na walang sino mang matwid. Pasahin po natin. Siya pong verdict. Ano ngayon? Ang kalagayan ba natin mga Hudyo ay mas mabuti kaysa mga Hentil? Kasi during the time po parang sinasabi ng mga Jewish na their privilege. Mas magaling sila kaysa mga Hentil dahil sila ay nanggaling kay Abraham. Hindi! Yan yung sagot ni Pablo. Tingnan sa hindi ang exclamation point pa. No! Tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo o Hentil man. Ayon sa nasusulat, it is written. Pakibasa po, sabay-sabay. Ayon sa nasusulat, walang matwid, wala kahit isa. Walang nakaunawa, walang naghahanap sa Diyos.
Do you agree with that verse? Nasusulat po yan. Verse 12. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Do you agree? Okay. Verse 13. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang panlilinlang. Ang labi nila'y may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang kapabili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang may dahilan ng sinuman. At dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. Verse 20. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipalam sa tao na siya'y nagkasala. Next slide. So both Jews and Greeks or Gentiles are all under sin. Pag ikaw ay Hudyo pa na to, pag sinasabi yan, magagalit sila tayo. Dahil nga sila ay sumusunod daw sila sa utos. So all of us are under sin. Bakit kaya sinabi na all of us are under sin? Next slide. Because, una, man is depraved of character. Ano ibig sabihin ng depravity of character? Actually, na-discuss na po ito nung nakaraan ng mga mag-aaral. Ang kalidad o estado ng pagiging tiwali, masama o balton. So yan po ang ating character. Corrupt, evil, perverted. Yan po yung natural na tao. Next po. So because of that, none is righteous, even Mary needed a Savior. Walang makit, wala kahit isa. Amen. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aming espiritu nagagalak sa Diyos na aming tagapagligtas. So si even Mary needed a Savior. Kasi tayo lahat ay hindi matuwid. Wala. None is righteous. So yung depravity ng isang tao ay nagsisimula dahil tayo ay hindi matuwid. Kaya yun ang bata lang pag pinadede dati, pag pinadede yung bata. Sabi hindi ka, umiyak, hindi ka nagdede. Pagkatapos ng dede, ang gagawin. Pag naubo, si Paul, hinahangis. Tapos naglubaki siya. Sabi ng nanay niya, oh, pinatakain niyo itong bukis na to ha. Bawal ko daw kayong mind niya. Eh di bata, dahil isang magbawal, hindi ginagawa ng bata. Dadatang sa nangyari niya kumakain. Di, nasa bibig pa niya yung cookies. Sino kumakain dito? Sabi ng bata po, hindi po. So makikita niyo yung bata pa lang ay, di ba? Kasi ang pagiging tama kasalanan natin ay kahit pinang pang tayo pinaglilihin. So ang depravity natin talagang nature yan. Number 2. Pangalawa po. Okay, next po. Ang ibig sabihin ng not so for God, walang humanap sa Diyos. Ay po, malinaw ito. Sabi ko, siya ay gumawa ng kasamaan sapagkat hindi niya inalaga ang kanyang puso upang hanapin ng Panginoon. Kanina nga nag-usap kami ni Brother Erwin, yung sa testimony ng isang tao na sinulan niya na simula po nung makilala ko ang Diyos. Hindi naman tayo ang nakakilala sa Diyos, hindi ba? Sino ba ang umanap sa atin? Di ba ang Diyos ang umanap sa atin? Ang Diyos ang kumilala sa atin. Ang Diyos ang pumili sa atin. Kaya dapat ang partang simula ng testimony mo ay simula po nung ako po ay nasumpungan ng Diyos. So ang tao ay hindi pumanap sa Panginoon. Ang tao ang hinanap ng Diyos. Number 3. All have forsaken the right way.
Katulad nga ng awit na, ano yung awit na yan? Tupang Ligaw. Lahat ba kayo narinig na yung kanta Tupang Ligaw ng Papuri? O meron sa hindi nakakarinig ng Tupang Ligaw? Kakantay ko sa inyo ni Pastor Rodan Balang. Lutog-tugod pa ni Pastor Joe. Lalo yung time nung napakinggan ko yan, yung Papuri Days, kasi buhay na kami ng Papuri Days eh. Mahigit 30 years na pala ang Papuri. Imagine niyo yun. Hindi pa, hindi na ba nagiging pa sa inyo, ay nanonood na kami ng Papuri concert. At isa yan sa napakagandang awitin, yung tungkol sa Tupang Ligaw. Tayo ay ikinumpara sa tupa. Minsan yung aso namin, pag pinapagalitan namin dahil hindi sumusunod, nagagalit kami dun sa aso pa lang yun. Eh ang tupa daw, kahit na maghapon kang nagagalit sa kanya, hindi siya makikinig sa'yo. Ang gagawin mo, kakalagkarin mo siya, kaya ngayon Pastor, meron siyang yung may kalawit. Itingnan ka lang ng tupa. So, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Yung iba, napunta sa mga patay, sinting ilaw. Yung mga iba, dun sa tao, ipon. Alam niyo yan? Sugalan. Okay. Nung nga brotherhood namin talaga, na-bless ako nung si Brother Omi ang nag-share kasi yun. Sa kanya may ibig sabihin pala yung ABS-CBN. Next time, gawa na natin ng pwedeng GMA. We are a very clear description na tayo yung mga tupang naligaw, naliligaw, at nanliligaw. Di ba? Next po. So man is depraved of character because his life will become unprofitable. Ang binigay na verse ay Isaiah 1, verse 6. Basahin natin at intindihin natin. Sabi niya, kayo'y puno ng karamdaman, mula ulo hanggang paa, katawan ni patad ng pasa, latay at dumudugong sugat. Ang mga itinagnanak wala pang benda at wala man lamang gamot na may lagay. Imagine niyo pag meron kayong punong-puno na kayo ng tatay, isang tatay lumang. Do you think your life will be profitable? Eh yung may piksa na alam, di ba? Since yung nakaramdam ng may piksa. Ang sakit nun. Ako ilang beses ako dumpa sa napakagandang bahagi ng aking katawan. Minsan nasabi ko, sana mamatay na ako. Sobrang sakit, di ba? Diyan tayo ikinumpara. Pag tayo siguro, punong-puno ka na ng piksa, nagnanak-nak na yung katawan mo sa nana. Outside na rin nakikita natin mga tawag interna. May sakit ka sa puso. Yung barkada ko, di tagapaan sila, nagtitinda sila dun sa papuntang Alfonso. Hindi ba kumuha na naman yung pulkan, pumutok na naman. So, dun sila sa Laurel na nakita. Ang Laurel is malapit na talaga sa Taal. Okay? So, chinex ko, sabi ko, bro, kumusta ka na? Sabi ko, kumusta yung pangingista? Hindi ba bawal sa inyo mangista? Kasi libre lang sa kanila mangista. Ang sabi niya, ay bro, hindi na ako nakakatinda kasi tumaas yung aking sugar at nagkaroon ako ng parang kindness nila, mahina yung puso ko. Tapos sabi ko, ano ginagawa? Ginagawa mo kung inom daw siya ng herbal. Sabi ko, sa Tarlac, libre ang CT scan sa kapatid ko, pwede ka mag-CT scan, baka mayroong government hospital dito sa Tagaytay, parang wala daw. Nakikita ninyo, kapag ang isang tao ay may internal problem din, nagiging parang sabihin natin, unproductive siya. So, ikinumpara tayo sa isang tao sa sakit ng sakit. Parang sinasabi sa Biblia na ang tao ay multi. Dahil puno-puno siya ng karamdaman. Hindi lang actually karamdaman pinag-uusapan dito, even emotional problem, emotional crisis. Maaaring ang isang tao ay physically, ang ganda ng kanyang representasyon.
Pero yun pala, punong-puno ng kanyang sugat, ang kanyang puso, at ang kanyang isip. All have become unprofitable because man are unrighteous, unreasonable, unresponsive, and unrepentant. So makikita po natin, i-break tayo sa ating character. Pangalawa po, man is depraved yung conversation. Ito sa ating binasa sa Romans chapter 3, 13-14, sabi doon, parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Pananalita nila ay pawang panlilinlang at ang labi nila ay kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang tinig. Nagbabasa ko yun sa YouTube. Ano rin yung number one hobby of the Filipinos? Kasi napag-uusapan yung Marites, di ba? Lahat daw ng Pilipino, karamihan sa kanila ay Marites. Ang binigay na example dun ay pagising daw ng Pilipino ay naka-Facebook ka agad. So sa Facebook, makikita mo agad yung buhay ng mga friends. Filipinos are really interested to see, to find out what's happening among their friends. Doon nga sa family yun eh. Yung number one, ano yung number one na pinag-uusapan? Yung number one is buhay ng kaibigan. So man is depraving conversation. Makikita ninyo, di ba? Very evident, sabi sa Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung laman ng puso, yun ang lumalabas sa bibig. Ano pa bang lalabas sa isang puso na sa hindi ligtas? So, character, conversation, and then number 3. Man is depraving conduct. Conduct is pag-uugali. At yan po ay, ang example niya, ginagawa sa si Cain, at pinatay si Abel. Sabi doon, wala silang patubili sa pagpatay ng kapwa. Kasi ang buhay nila, parang dinaanan ng salat ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. So kung hindi nila alam ang daan ng kapayapaan, nothing is peaceful in their lives. Mas gusto nila yung violenting pamumuhay. Sa King James Bible, ang salitang ginamit ay thou shalt not kill. Pero sa mga sumunod pong mga translation, ginamit na yung you shall not murder. As a matter of fact, tayo po hindi na nagbabasa ng King James Version. Ang Bible ko, ESV. Karamihan kasi ng mga pastor ang sinusunod nila ay ESV. Yung iba, NIV. New King James. Kaya yung New King James Version, mas tame siya kaysa doon sa mga talagang ang lalalim ng English. Okay. Sabi sa Exodus 20 verse 13, ang ginamit doon ay you shall not murder sa ibang translation sa Hebrew. Ito daw ay mas malapit sa original na meaning. However, Jesus makes it clear that the intention of this command goes beyond the simple Old Testament version, thou shalt not kill. Ito yung parang mas malapit na meaning. Let's go. Sabi sa Mateo chapter 5, verses 21 to 22, narinig yun na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa katastaasan, kapulungan ng mahudyo. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay manganganib ng maparusahan sa apoy ng impyerno. Actually, yung
of conduct is a violation of the second commandment of Jesus. Ano ba yung second commandment ng Lord? Jesus Christ. Love your neighbor as you love yourself. So there are three ways to murder as explained by Matthew chapter 5 verses 21 to 22. Pakita ko na yung next slide. Yung una, ano rin yung una? Anger. Sabi rito, so Jesus equates the consequences of anger towards others to the consequences of murder. This may seem harsh, but Jesus knows our hearts far better than we do. The anger of man does not produce the righteousness of God. Basahin po natin bakit. Kay Pastor Sandy galing. Mga kapatid kong minamahal, unawain niyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, mag-ingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulog upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Yan po ay sa Santiago. Okay. So human anger is the first step on the line to murder. And to the Holy God, a step toward the sin is as bad as the sin itself. Anger is dangerous and must be stamped out immediately. Kailangan daw into the agad. And then, okay, so yung una ay anger. Ano yung pangalawa? Pag naging bata tayo, tawag natin dyan. Ini-insulto natin. So Jesus goes out to point out that insults are even further down the road toward murder. Pag nag-insulto tayo, we make someone feel small, worthless, and insignificant with words and actions is unrestrained in anger giving its first blows. Hindi ba? Sabi ng Diyos, love your neighbor as you love yourself. Sino rito ang kapag na-insulto ay nagsasabi, bless you brother? Di ba ayaw natin may insulto? Sabi nga may kasabihan, kapag sabi, insultuhin mo na raw ang iba, huwag lang yung anak ng nanay niya. Kasi ang unang magagalit doon ay yung nanay. Ang cute ng bata ito, di ba lagi kaya sinasabi? Okay. Ngunit ikaw, bakit mo hinatulan na yung kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahamak yung kapatid? Tayo mo lang ay harap sa hukuman ng Diyos. Sapagat nasulat, sabi ng Panginoon, dahil ako'y buhay, ang lahat ay luluhod sa harap ko at ang bawat sa'y pagpupuri sa Diyos. Sabi sa unang Pedro 4:14, ano kung nandyan? Okay, wag mo na. Sabi rito, pinagpapala kayo kung kayo'y pinuputsa tayo kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kalwalatian, ang Espiritu ng Diyos. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed because the Spirit of glory and of God rests upon you. Okay lang na may insulto tayo sa pangalan ni Jesus. And then letter C, after anger, then insults, and letter C comes, which is hatred. Sabi niyan, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. Ay, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman yung ang buhay na walang gan ay wala sa mamamatay tao. Hatred is a deep and abiding anger and disdain, paghamak. It means that not only have you given into anger, you eat it and help it grow. So alam natin na kapag ang isang bagay ay nagsimula sa hatred, ito ay lumalaki at ito ay nagtatapos sa kamatayan. And then, so, after na makita natin yung man is depraved in conduct, after yung una yung he murders his brother. Ang pangalawa ay sa ugali ng tao, ang tao raw ay himinamak niya ang Diyos. Ang tao ay hindi marunong matakot sa Diyos.
So yung number 1, sila ay pumapatay. Ang number 2, tinutuya nila ang Diyos. Sapagkat hindi sila natatakot sa Diyos. So what does it mean to mock God? Anong pagkakaiba ng, ano ang itindi natin kapag ang isang tao ay tinutuya niya ang Diyos? Not only man is a murderer, he is also a mocker. Ang ginamit na explanation dito ay kinuha sa Galatians chapter 6 from verse 1 to 10. Basahin natin. Sabi nito, mga kapatid, kung may isa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang naklit sa Kanya. Subalit gawin niyo yun ng mahinahon at mag-ingat kayo baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ng Kristo. Kung inaakala ninyo kayo'y nakahigit sa iba, nakakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinagaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niya iambing kayo sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalangin. Next slide. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magandang bagay sa mga nagtuturo. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaaring tuyain ng Diyos. Doon po kinuha yung salita, hindi, huwag natin ang makasalanan ay tinutuya niya ang Diyos. Kung ano ay tinanim ng tao, yun din ang kanyang aaninin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aanin ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aanin ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon tayo ay ani o hindi tayo susubok. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sinulat daw yung Galatians chapter 6, from verse 1 to 10, hindi sa palagay ng author na ang pagkagawa ng Biblia ay by chapter at by verse. As a matter of fact, mga kapatid, nung nasulat ang Biblia, wala siyang chapter, wala siyang verse. Kaya ang galing ng memory ng mga tao pag nagbubukas sila, scroll by scroll. Nagawa lang yung lagyan siya ng verse, lagyan siya ng chapter for printing, to facilitate printing purposes. So yung sulat daw ni Pablo kailangan basahin mula sa simula sa Galatia hanggang sa katapusan. So bakit sumulat si Pablo sa Church of Galatia? Ito daw po yung dahilan. Ang Church of Galatia, where the Church of Galatia was struggling to maintain the Christian doctrine. Yung doktrina na tinuturo sa kanila ay nahihirapan silang maintain. Bakit? Kasi marami pong nagtuturo doon na ang mga Gentile Christians daw ay kailangan gawin yung mga Jewish practices like circumcision. Ito po yung ituro ni Pastor Joey. Kung sinasabing ikaw daw ay isang Kristiyano na, kailangan mo magpatuli, physical tuli. Ano pa iba? Sabi nito, Gentile believers were teaching, even the Gentile believers sila ay natuturo that no matter what a person did, ay patatawarin sila ng Diyos. Kaya sa kanila, ay nagtintay ng kanilang mga simple practices. Di ba naturo rin ito ni Pastor Sani noong nakaraan? Anyway, patatawarin naman sila ng Diyos. Kaya yung message of forgiveness ay nani-distort yung spiritual truth. Kaya malaya sila sa Church of Corinthians, hindi ba? So the book of Galatians is among the most relevant books for the American culture, for the Philippine culture, for every culture. Kapag kung tayo ay hindi nag-speak sa salita ng Diyos, hindi natin, kumbaga, we spread lies, binabaluktot natin ang turo ng Diyos, in that way we are mocking God.
Ang lahat ng nagtuturo ng may pagdagdag, may pagbawas sa salita ng Diyos, they mock God because they spread lies. However, there is also one verse in the book of Galatians na very powerful. Let's go. Sabi po dyan, Galatians din po yan na kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay din tayo ayon sa Espiritu. Christians are to lead by the power, purpose, and priority of the Holy Spirit. Kaya napakalaki ng role ng Holy Spirit sa buhay natin, sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya kung mayroong religion na hindi nagtuturo about the Holy Spirit, that religion is dumb, is condemned. Dahil ang magtuturo sa atin ng dahilan ng ating buhay ay ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Para magkaroon ng isang magandang purpose ang church, kailangan this church must be Spirit-led. A person who mocks God is a person who is devoid of empathy. Ibig sabihin devoid, walang love, walang empathy, walang compassion. Sapagkat ang kaluluwa niya ay may sakit. People who make others like a dysfunctional social networking mechanism. In other words, he has an inferiority complex. We mock God if we think we can fool God because we can fool others. We mock God if we think we are more intelligent, more forward-thinking, or more advanced than His Word. We mock God if we change the Word of God. God's Word has always been the same, and He cannot be mocked. When people break His laws, there are always consequences. He gave us the scriptures so we could understand how to live our earthly lives pleasing to God. Say amen. So God's Word, like God, cannot be mocked, because truth cannot be a lie. So God is calling His church to be Spirit-led. So after that, next po, the punishment. So nung binasa yung verdict na ang tao ay makasalanan, now comes the, ano number 2? Punishment. Lahat ng tao aharap sa punishment. Kasi yan sinabi dun sa Hebrews chapter 9, verse 27. Pakibasa nga po yung Hebrews chapter 9, verse 27. Tinakdak sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang pag-uubog. Diyan po ay binabaliwala ang katuruan ng Katoliko, Romano Katoliko patungkol sa purgatorio. Tama po, Sister Jo. So, burahin po natin yung katuruan sa purgatorio kasi ang sinasabi ng Romano Katoliko, ang purgatorio ay another chance. When I was still young, devoted Catholic po ako. Pag pinag-uusapan po yung purgatorio, may question na ako. Sabi ko, napaka-unfair naman ng Lord. Ako nagpapakabait. Tapos yung mga kaibigan ko na binubuli kami, hindi ko magawa ng mabuti. Bibigyan pa ng another chance sa natin. Eh di ba, mabibuli na rin ako. Total, bibigyan pa naman ako ng Lord ng another chance. Pero dito po sa Biblia sinasabi, no purgatory. After death is judgment. So, pagpunan. Sabi po sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Next po. Sinasabi rin po na ang Great White Throne of Judgment, kapag-aralan na po natin yan nung yan po ay tinuro nung tayo po ay nag-aral ng Revelation. Ang pag-uupo o yung judgment before the Great White Throne. Sabi po sa verse, ano ba dyan news po? Hindi, wala. Okay, hindi ko balik na po tayo. Ang sabi nito po, sa verse 11, ang pag-uupo sa Revelation po ito. Pagkatapos din nakita ko isang malaking trono
ang nakaupo doon. Si John, ang sulat mo dito, sabi niya, naglaho na ang lupa't langit sa kanyang harapan, so wala na yung earth. At hindi na nakita pang muli. Nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Inuluwa ng dagat ang mga patay na naroon, inuluwa din ng kamatayan na teknik ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang teknik ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Sa Revelation 20 verse 10, si Satanas ay itinapon sa dagat ng apoy. Even yung mga angels na hinatulan na hindi ka kapanig ng Diyos ay hinatulan. Even yung mga patay na hindi kasi ang kanilang mga espiritu ay binuhay at sila ay isinama sa Great White Throne of Judgment. Isang scholar na nagsabi na habang binabasa niyang Revelation, yung mga nabuhay during the millennium na di ba mga anak nila doon for 1,000 years. So marami doon ang na-save at hindi din na-save. So yung mga hindi na-save during the millennium years, sinasabi niya, sila yung kasama rin na hahatulan. So don't worry. Pag tayo ay na-rapture, hindi na tayo dadaan dito sa Great White Throne dyan. Sa Bema Judgment naman tayo kasama. Okay. So yun yung ginakot. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So hanggang sa puntong ito, sa ating nag-uusapan, ang kaso ng Diyos ay laban sa ang kaso ng Diyos laban sa tao ay mahusay na sumusunod sa justice system sa mundo ito. Subalit may biglang naganap, kakaiba at di inaasahan. Patapos maingat na marinig na hukom ang lahat ng ebidensya at matyagang nakikinig sa lahat ng mga arguments, wala na siyang ibang magagawa kundi bawat ang pinakamataas na parusa. Ngunit bago may sa katuparan ang kakilakilabot na hatol, ang hukom dito ay tahimik na isinara ang casebook. Inilapat ang makalangit na gabi. Yung gabi yung pinupok ko sumanap niya yung ginawa. Dapat ibababa niya. Tumayo siya sa kanyang paa, hinubad ang kanyang mga damit, panghukuman. So yung damit niya, hindi lamang kumainalis niya. Anong ginawa niya? Lumabas siya upang mamatay para sa mga nahutulang nasasakdal ng mga ito. Next po. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan. Upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y kanyang pinagaling. Sabi sa John 3:16, sapagat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya kanyang kahit sa isa na lang, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, the next step is the miracle portion. Sa halip na ang Diyos ay magbibitaw ng parusa sa kanyang paghukom,
yung paghukom niya ay ipinasa niya sa kanyang sarili. Pinasan niya ang ating mga kasalanan. Let's go. Pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mabuhay o mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga kasugat, kayo'y pinagaling. Yan po yung justification. So, sa halip na tayo magpapasa ng ating kasalanan, ipinasa natin yun kay Jesus. At nung si Jesus ay namatay at siya ay muling nabuhay, doon po nagkaroon talaga ng totoong justification sa lahat ng mga mananampalataya. Upang tayo mga mananampalataya ay hindi na mamamatay yung second death. Pagkos tayo ay mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Nung tayo tumanggap sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang Panginoon at ipagligtas, tayo nagkaroon ng bagong buhay. Hindi tayo namatay. Namatay ba tayo? Buhay pa po tayo. And God gave us eternal life. Even now, kahit na nabubuhay pa tayo, He who has the Son has eternal life. So tingnan po natin, ano yung importansya ng 1 Peter chapter 2, verse 24. Bakit napaka-importante yung 1 Peter chapter 2, verse 24? Ang sabi nito, we would have remained lost in our sin if Jesus had not wittingly endured unjust suffering. Instead of the cross, Jesus bore or carried our sins. Di ba ang kanta yung kanta? Because He lives, I can face tomorrow. Jesus paid our debt we cannot pay. He died to pay the price for our sins. He took our place and died the death we ultimately deserve. He went through the pain so that we could be free of sin. We have been set free as a result of that death, thanks to God's grace and our faith in Christ. As a result, believers are free from the cost of our sin, as well as from the ability of evil to poison our decisions. Because of Jesus' death, we can now live righteously because of Jesus' offering. Di ba yung definition natin ng righteousness is we have the right standing. Pwede na tayong tumayo sa harap ng Diyos. Malinis, walang kasalanan. Tayo ay covered ng dugo ni Jesus. Yun ang ating ticket. Why we can enter heaven? Because we have the blood of Jesus. He was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Next po. Next slide. Justification. Patuloy. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasulatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinaranas niya at sa mga ampas na kanyang tinanggap. Grabe yung movie na Jesus nung pinanood natin, di ba? Yung latest na version ng movie, nung siya ay pinalo sa likod, yung may mga balls pag hindi na ganyan, sumama pa pati mga skin, laman. Christ's wounds, His death in our place, and His sufferings for our good have freed us from the penalty and power of sin. We are now healed and forgiven of our sin by God. Patakpakan po natin, Panginoon. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa ating mga kasalanan upang kung tayo ay harap sa Diyos, tayo ay righteous. Siya'y pinatay sa laman at muling ginuhay sa Espiritu. Yung verse po yan ay hindi binabasa ng ibang reliyon na nagsasabing si Jesus ay nanatiling patay. Our God is alive. So as a result, the cost of human sin has been paid in full. All that is left us is for those who believe tayo
is just to receive the gift of salvation. Yun ang role natin. Tanggapin ang regalo ng kaligtasan. So, yan po yung justification. The corrupt, doomed, and naked sinner may now be cleansed, delivered, and clothed in the very righteousness of Christ Himself. Dala-dala natin ang robe of righteousness. Pag tayo ay humarap sa Diyos, tayo mga Kristiyano, ang nakikita sa atin ay hindi yung tayo, kundi nakikita sa atin ang righteousness ng Kristo. Okay, justification. Next po. Because of justification, we have peace with God. Ang aking assignment po ay Romans chapter 5, from verse 1 to 5. So alam niyo na po, ang justification, nagsisimula siya sa peace with God. Dati tayo kaaway ng Diyos. We are not friends of God. Kaya kapag pinakatan natin yung alikatan natin, we are friends of God. Verse 1, ang sinasabi sa verse 1, sapagkat kapawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. So, sabi nito, the fourth battle is now over. The terms of the armistice have been signed. So, meron ng truce. Meron ng stop fighting, stop war. Sapagkat tayo ay meron ng mapayapang ugnayan. Praise the Lord! Palagpagan natin ng Diyos. God is not only considering us friends. Anong sabi doon? We can now call Him Abba Father. So if we can call Him Abba Father, ano tayo? More than friends. We are sons and daughters of God. Because of that, we can now, number 2, our God is not busy that He cannot be rich. Di ba minsan yung pag may wifi, sorry, the line is busy. Out of coverage. Out of coverage. At saka hindi siya 24/7, 8 to 5 lang po siya. At the office is closed at 5. Di ba nakalagay doon pag meron kayo nag-inquire kayo sa mga sa hotels, nakalagay yung office, nakalagay doon open 8 a.m. to 5 p.m. Laging nakalagay doon. Pag tumawag ka ng before 8, laging busy yung line. So, ang sabi doon, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Yesu Kristo, pinamasa natin ang kagandahan ng loob ng Diyos at tayo nagagalak tayo sa pag-asang tayo makakabahagi sa kanyang kaluan. Alam niyo po yung Romans chapter 5 verse 2, napakaganda niya sa bawat Kristiyano. Ngayon po, kung tayo ay mayroong problema sa ating buhay, namnamin po natin yung sinasabi niya. Pinamasa natin ang kagandahan loob ng Diyos. Through Him, we have also obtained access by faith into the grace in which we stand. Yung standing daw yan ay pinag-uusapan dito ay dalawang klase ng standing. Una, yung position natin sa langit. Ngayon po, bilang mananampalataya ay meron ka ng position sa langit. Sabi yung, gusto mo makita yung muna. Kasi pag nakita mo na yun, ibig sabihin, hindi ka na namin makasama sa next na brotherhood. Mag-anniversary pa tayo. Our standing refers to our position in heaven and never changes. Even now, meron ka ng heavenly standing. Hindi magbabago yan. Ano ibig sabihin natin ng OSAS? Ano OSAS? One safe, always. One safe, always safe. Kapag minsan ikaw niligtas, mananatili yan. Hindi yan magbabago. Hindi yan mananakaw ng kaaway. Sabi ng isang pastor, pastor, mahuhulog naman siya. Pasakasa po. Bago ko mahulog, hindi pa pabayaan ng Diyos. No one can pluck you out from the hands of God. Promise niya. Say amen. Amen. Maraming dahilan ay
Dahil sa dami ng problema, marami tayong kapatid na nakikita na naglalamig. Dahil katumpok ang kanilang mga problema sa buhay. Sabi sa unang Korinto, chapter 15, verse 1, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. So yung magandang balita, yung gospel, the good news, yan dapat ang maging saligan ng ating pananampalataya. Na si Jesus ay nung namatay, hindi siya nanatiling namatay. On that third day, He rose again. And that proves He is a living God. And if He is a living God, He is powerful. He is sovereign. Kaya ngayon sa katekism, importante, dinideclare natin yung salitang sovereign, omniscient, omnipotent. Mga kapatid, kung ano man yung problema mo ngayon, alam ng Diyos yan. Sabihin mo, God will make a way. Amen. Even when there seems no way. Because the good news will remain good news. At kung doon daw tayo maging saligan ng ating pananampalataya. Kaya kung nakipag-isa ka na kay Kristo, isa na sa bagong nilalang. Wala na agad ng pagkatao sa rin ito'y napalitan na ng bago. Alam niyo po ba na napaka-importante yun sa ating mga ligtas? Sino ba ang sinusundan ng curse ng law? Ang isang tao na hindi pa Kristiyano, na under curse siya. Kahit anong gawin yan, under curse yan. Lahat ng kamalasan darating din sa kanya. Kasi curse siya eh. Nakasumpa siya eh. Pero sabi sa 2 Corinthians chapter 5:17, ang nakipagkaisa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. So, kung baga yung isang tao may demanda, hinahanap ng demanda yun. Sa batas, pagpatay na, wala na nahamuling demanda. Lalo na pag criminal case. So yung sumpa, wala nang mahabulin. Patay na, yung hinahabol niya. Isa na kasi siyang bagong kilala. Ano na sumusunod sa kanya? Grace. Kagandahan loob. At dahil tayo ay punong-puno ng kagandahan ng loob, ano yung meron sumusunod sa atin? Kagalahan. Kaya walang malungkot na Kristiyano. Say amen. Heavenly status yun. Ano na yung pangalawa? Our earthly status or even our condition. Our condition on earth may change. Sometimes for the better, sometimes for worse. Pero alam naman natin na ang lahat ng ito ay may kadahilanan. Sabi next slide. Sabi sa Isaiah 45 verse 7, ako ang lumikha ng dilim at liwanag. So hindi lang liwanag ang lumikha ng Diyos, even dilim. Ako ang nagpapahintulad ng, basahin nga natin, kaginhawaan at hindi lang nakapawakan. Ito-throw ninyo sa demonyo ha. Pero pray natin lagi, Lord, ilayo niyo po kami sa kapawakan, hindi ba? Ako si Yahweh ang nagpapasya ng lahat ng ito. I form light and create darkness. I make well-being and create. Ang Diyos ba ay nagbibigay ng kalamidad? Ang hirap basahin ng Kristiyano, no? Nababasa na pero hindi. O, di ba pag ayaw nyo maniwala sa salita ng Diyos, minapak ninyo ang Diyos? Ayun yung basahin yung create o tinatakpan. Lord, hindi nyo ginagawa yan. Binubura natin. Ano sabi? I am the Lord who does all these things. Pinaintulutan ka ng Diyos na tayo dumaan sa mga pandemya. Isang Kristiyano, ang worker siya,
sa Ukraine, kasama yung church nila na naka-underground, ang testimony niya ganito, naging mas malapit na relasyon nila sa Diyos nung sila ay nagkaroon ng giyera laban sa mga Russia. Kasi natuto daw silang manalangin 24/7. By shift ang kanilang panalangin. Yung mga pastor na nanalangin kapag graveyard shift. Yung mga workers, mid shift. Yung mga members, day shift. Na hindi naman nila dati ginagawa. Sa palagay ninyo yung current pandemic na ito, inalawa ito na ito. God is the primary sovereign cause behind everything. Diba sabi niya kanina, who does all these things? Walang bagay, kaya minsan meron tayong reaction doon eh. Pinahintulutan ba ng Lord ang lahat ng bagay sa buhay natin? Lalo-lalo na yung mga masasama. Tingnan natin, pag-aralan natin. Next one. Actually, yung sa loob ng practice confession at faith nakalagay dyan. So, God has decreed Himself from all eternity by the most wise and holy counsel of His own will, freely and unchangeably all things, whatsoever comes to pass. So, alam na nangyayari, yung church na pinagmumunan ng member ng Lord of Practice, hindi declare nila lahat ng nangyayari. Ang Diyos ang siyang may paitulot, ang Diyos ang gumagawa. However, God is not neither the author of sin or nor any fellowship with any dirty. Walang pakialam Diyos pagdating sa kasalanan. Because God is good. So, wala rin violence na ino-offer. Nor yet the liberty or continuity of second process taken away, but rather established, in which appears His wisdom in disposing all things, and power and faithfulness in accomplishing His will. May layunin ang Diyos kung bakit niya ginagawa at pinapaintulutan na mangyari ang lahat ng bagay sa kanyang nasasakupan. Say Amen. Kung ano man yung nangyayari sa iyo, may layunin ng Diyos. Kasi ang God's judgment and power, we cannot question that. Even yung safety and reveals in God. Pagsapit ng gabi, paborito ito ni Pastor, Psalm 91, from verses 5 to 6, ang sabi ito, pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin biglang paglusog ng mag-away, ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot sa araw ng dumating. Isang author nagsabi, anong ibig sabihin ng salot pagdating ng gabi? Dumarating daw ang salot pagdating ng gabi. When everybody is not prepared. Ibig sabihin, kahit na wala kang pera pag nagkasakit ka, pinahintulutan ng Diyos. Bakit yung na mo yung may pera ang nagkakasakit? Yung may pambayad sa doktor. Sa pagpusakay, wala kang takot sa araw na dumating. Huwag tayo matakot kaya dumadaan tayo sa ganito pa. Hinayaan ng Diyos yan. Sabi sa Psalm 91 verse 1, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. While many shelter in place, the psalmist invites us to dwell in the shelter of the Most High and rest in the shadow of the Almighty. Verse 7, though 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand. Ano susunod the verse, Pastor? But it will not come near to you. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao
sa iyong paligid ang bilang ng patay, maging 10,000. Huwag kang matatakot. Bakit? Natitiyak mo hindi ka maano. And my favorite, everything works together for good. Una, ang God's judgment and power, lahat ng nangyayari sa buhay natin, hindi natin pwedeng questionin. Because God knows what He is doing. At kung may mga problema dumating sa atin, we can take safety and refuge in God. Pwede tayong magpatago sa Kanyang shelter of the Most High and shadow of the Almighty. At pangatlo, paborito namin si Carlos, everything works together for good. For those who love God and are called according to His purpose. Yun ay pangakong ibinibigay sa mga mananampalataya. Alam natin ang lahat ng bagay ay gumagawa ng Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanya. Ang daming verses na nagsasabing hindi tayo dapat mag-alala. Sa Isaiah 46 verse 10, sinabi niya, sa simula pa ititakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng bala ko at gagawin ko ang lahat ng gusto mong gawin. Tayo ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Ayon sa Kanyang plano. So everything is planned. Alam niyo po ba na sa Romans chapter 9, verse 15 and verse 18, ganito po nakalagay. Sapagkat ganito ang sinabi niya kay Moses, pakinggan niyo po, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maawa ako sa nais kong kaawaan. Kaya nga pinakahabagan ng Diyos ang sino mang nais niyang kahabagan at pinagmamatigas ang nais niyang maging matigas ang ulo. Ephesians chapter 1 verses 3 to 5. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo, pinagkalooban niya tayo sa lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ang sanglibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Last sentence, napaka-importante. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan niya sa Kristo ayon sa Kanyang layunin at kalooban. Layunin ba ng Diyos tayo ay narito ngayon? Kalooban ba ng Diyos na ito ay maging anak niya? So, our new standing now gives us blessed privilege. Okay, tignan niyo po. Ito po yung isang pananibigay. Bago ko itong pinag-aralan, kami po ni Bella ay nanonood kami sa YouTube, yung sa Israel, sa Jerusalem. Siguro po, di ba lahat ng nangyayari sa buhay natin may layunin? So bago po ako nag-preach, nanonood na kami ng mga Jerusalem, Israel, Old Temple, mga David's. Ngayon ko lang nalaman na meron palang City of David sa Jerusalem. At ang tubig sa Jerusalem pala ay underground river. Kaya nagtaka ko bakit pinapakita nila, may mga extend sila papunta sa ilalim. Yung pala para meron silang kukuhanan ng tubig na sa ilalim. Okay. Eh, nakita ko, kung disyerto siya, tapos may tubig sa ilalim, ibig sabihin, ang provision ng Lord nandun pa rin. Tingnan natin yung ating new standing compared to sa mga standing ng mga Gentiles sa unang panahon. Yung tungkol sa access to God's throne itself. Diba yung usapan natin yung access to God? Okay. So meron ditong women's courtyard. So ito yung gate. So dito lang yung mga hindi mga Jewish.
lang sa labas. So, ang nakakapasok lang ay, tingnan natin. In the Old Testament, there was very little of this, yung kanilang access. Even sa entrance or entry to the throne. Yan yung kay Aaron's temple. A Gentile was barred at the gates of the temple. So, since hindi sa Hudyo, nandito lang sila sa outside the temple. Outer court. Outer court lang sila. A Jewish woman was stopped at the women's court. Even yung Jewish women, hanggang dito lang sila. Nakakapasok sila, pero hanggang dito lang sila. A non-Levite Hebrew could not enter the inner court. So, pag hindi ka Levite, kahit na Jewish ka, pag hindi ka Levite, hindi ka pwede pumasok dito sa mula dito hanggang doon. So, nakakapasok lang dito yung mga Levites. Yung mga worshiper, merong ministry, pagdating sa mga services na ginagawa para sa Panginoon. Okay. So, makikita nyo na yung mga dinabasa ko sa inyo ay hindi talaga pwede pumasok sa court. Hindi pwede pumasok. They were forbidden to go any farther. Yung mga non-Jews. Alam niyo nangyari, mayroon isang nangyari. Kung bakit si Pablo ay nakulong. Kasi si Pablo ay inireklamo, siya ay natuturo doon sa may templo. Di ba natuturo sila? At siya ay nagkaroon ng kaguluhan. Una, sinet up siya. Sinabi na yung kaguluhan na yun ay caused by Paul. Basahin po sa Acts 21 from verse 27 to 29. So nang matapos na takdang itong araw, si Pablo ay nakita sa templo ng ilang Hudyong taga-Asia. Sinunggaban nila si Pablo at tinudyoan ang mga tao. So sinet up siya. Mga kababayan, tulungan niyo kami, sigaw nila. Ang tao ito nagtuturo sa lahat kung saan man siya makarating ng mga bagay laban sa bansang Israel, laban sa katuruan ni Moses at laban sa templo nito. Kasi nagpropromote siya or ang sineshare niya good news. Bukod pa dyan, nagsama pa siya ng hentil sa loob ng templo. Kasi hindi ba, bawal na kumanta ang mga non-Jewish sa loob. So isa yung sanctuary sa kanya. At nilapastanan na niya ang banal na lugar nito. So ganoon ang sinabi nila sapagkat nakita nila kasama ni Pablo sa lungsod si Tropimo na taga-Quezon, sa hentil. So inakala nila isinama siya ni Pablo sa loob ng templo. So, however, Paul was innocent of the church, but the mob beat him with the intent to kill him. It was the quick action of Roman garrison commander that preserves Paul's life on that occasion. So, ginawa, dahil nagkakaguluhan na, at alam naman natin kung si Pablo ay isang Roman citizen, siya ay dinala sa hukuman. So, siya po ay nakulong. So, yung beating na preserve siya from the beating of the people. So, even the high priest, ang high priest, hindi pwedeng na makapasok talaga. Di ba, dapat pag pumasok siya, kailangan wala siyang kasalanan, nakapag-atone siya. Kung hindi, di ba maraming high priest na nakapatay? Kaya yung mga high priest na pumunta doon, merong bell. Pag pumapasok sila may bell, tapos pag kumito na yung bell, kasi patay na siya, hinihila. Pero ano po, ano nangyayari po sa Matthew 27 verse 51? Alas 3 ng hapon yun. Biyernes daw po yun. Biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang lupa. Because of what happened, because of Christ's death, we can now go directly to the throne from the Holy of Holies. We can now access God. So, ano may
Assurance from God. Okay, Romans chapter, next one. Okay, so tayo sa Romans chapter 1, ay verse 1, verse 2, now let's go to verse 3 and 4. Sinasabi sa verse 3 and 4, after na magkaroon tayo ng access agad, diretso. Di ba, isa ba nakalimutan ko sa access to God? Wala tayong nicho nito. Diretso na tayo makakarating sa ating Diyos. Kami nung ako ay bata pa, ako ay taga-sunod ni St. Jude. Tuwing Huwebes ako, at marami sa inyo ang nakarent pagdating ng Friday. Maroon pagdating ng Friday. We believe that without this mediator, we cannot go to God. Kailangan gumamit tayo ng malalakas. So, verse Romans, hindi lamang yan. Itinagagalak din natin ang mga kahirapan ating dinitis dahil alam natin ito ay nagbubunga ng pagtataga, mabuting pagkatao, at pag-asa. Okay, patience. So, pagiging Kristiyano natin, tinuturuan tayo ng Diyos kung paano magkaroon tayo ng pasensya. Kasama yan sa training natin. Sabi sa Hebrews chapter 10, verse 36, kinakailangan tayo magtiis upang masunod natin ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang pangako. Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So let us praise God kung meron mga pagsubok because the Lord God is teaching us to become patient. And then number 2, experience. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sa iyo tumatanggap ng turo ng kautusan. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagbubulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming kaming kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinagap natin sa Kanya ay maaliw naman natin ang mga naakakis. Sapagkat kung gaano karami ang ating paghihirap dahil sa ating pag-isa kay Kristo, gayon din karami ang ating kaaliwan na tatanggapin wala kay Kristo. So kung meron tayong mga pagsubok, problems, tayo magpasalamat, sabi nito, purihin pa natin ang Diyos. Kasi meron daw tayong matatanggap na kaaliwan. And then letter C, hope, pag-asa. Itinadalain ko sa Diyos, sabi sa Ephesians, ng ating Panginoon si Kristo, ang balwalhati ng mga napagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos isang makilala. Naway, liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman niyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpaparang nila niya para sa kanyang mga banal at kung ano ang di masukat niya kapangyarihan na kumikilo sa atin na mga nananalig sa kanya. So, tayo po ay tinigyan ng Diyos. After yan, sabi ko sa 1 Peter, tayo lang po ay nagmamana ng kayamanan di masisira, kayamanan walang kapintasan at di pumupupas. Ito daw po ay hinanda ng Diyos sa langit para sa atin. Amen. And then last, indwelt by God. Actually, yung kung parte po niyan ay i-discuss po natin sa sunod natin na preacher po sa Sunday. Kung sa last na, kung sa pamamagitan ng Espiritu. I-discuss po yung nalang po yung sapagkat ang pag-ibig ng Diyos. So lahat po tayo ay mayroong pag-ibig ng Diyos. Isang awit ang laging gusto Diyos ay pag-ibig at saka yung tayo pinag-isa. Hindi ko ba? So there are three things. There are three and separate and distinct words for love in the Greek New Testament. So ito po daw ay tatlong uri ng pag-ibig ayon sa Griego na salita. Okay. Yung una po ay eros, physical
pangalawa po ay Telos, beautiful and friendly love. So yung storge ay patungkol sa brotherly affection na hindi siya masyadong nagamit. So yung tatlo lang po madalas na ginagamit. And then last one is agape. Gusto kong tapusin yung aking preaching dun sa kwento tungkol kay Simon Pedro at ang Diyos. So pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako na higit sa mga ito? Ang sagot ni Pedro, opo Panginoon, alam niyo mahal ko kayo niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tuba. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sagot ni Pedro, opo Panginoon, alam niyo mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tuba. Pangatlong ulit na tinanong sa ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Dalungkot si Pedro sapagkat 3 beses ang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, kunin niyo ang lahat ng bagay, alam niyong mahal mo kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tuba. Pakatandaan mo nung bata ka pa, ikaw ang nagbibigay sa sarili at pumunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang 5 kamay at iba ang magbibigay sa iyo dadaling ka kung saan mo gusto. Verse 19. Sinabi niya ito upang ipaiwating kung paano mamamatay si Pedro at kung paano siya luluwalhati ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya Jesus, sumunod ka sa akin. The first 2 times Jesus uses the third kind of love. Peter, do you agapaw me or agape me? Agape me. On both occasions, Peter answered by using the second word. He said, Lord, you know I believe you. Tinatanong siya ni Jesus at ang gusto niyang marinig ay yung salita at sumasagot sa minamahal mo ba ako base sa agape. Ngunit sinasagot siya ni Pedro, ang sagot niya ay pileo. Pakibalik na niya. Tinatanong siya ng agape lang. Minamahal mo ba ako based on agape lang? Yun sa tanong niya. Tinatanong si Pedro tungkol sa pagmahal niya sa Diyos based on the divine love. Ngunit ang sagot ni Pedro ay pileo. Ang sagot niya ay kasi lang sa pileo. Alam niyo po ba dahilan kung bakit? Even on the third time, hindi pa rin masagot ni Pedro. Kaya yung third question na si Jesus ay nagtanong na based on pileo. At sumagot si Pedro, yes, I believe. The reason why daw na hindi nakasagot si Pedro na ang tanong ng Diyos ay, do you love me based on agape? Because during that time, wala pa po sa kanya ang spirit. Balik natin yung verse na hinanap natin kanina. Bago po yan, pakibalik. Kung tayo po ay na-born again, the Lord God has shed abroad in our hearts that love through the Holy Spirit. Alam natin nung panahon pa ni Pedro, dahil wala pa, kung hindi pa namamatay si Jesus, wala pa doon yung Holy Spirit. Kaya yung Holy Spirit, dahil wala pa sa Kanya, wala pa yung divine love sa Kanya. Ang pwede niya lang i-express ay pileo lang. At tayo po nandito ngayon, alam po natin na we can answer God. Yes, Lord. We love you. We can love you with agape love. Can we all stand now? Gusto kong iparamdaman namin sa Panginoon that we are justified. Di ba freely ang salvation na binigay sa atin ng Diyos. At ngayon tinatanong niya tayo, mahal mo ba ako? Ang gusto marinig ng Diyos ay pagmamahal na based on agape love. Habang po yung oras natin.
Pwede na po tayong umawin. Dito po tayong magwawakas sa ating Pilipinas. Nag-extend po tayo ng test kanina po ay 30 minutes tayo nag-aayos ng kupan ng electric. Awitan po natin ang Panginoon. Hinahantay ko pa para sa Kevin. Pastor Kevin, napato sa place. Mas natin. Let's worship the Lord. Nagpapipira mo na makanta. I love you, Lord, and your mercy never fails me. Through my days, I've been held in your hand. Ngayon ay malaya tayo, nakakalapit sa Panginoon Diyos. Sapat dala-dala natin ang righteousness. We are clothed in the robe of righteousness of God. Covered tayo ng dugo ni Kristo at ang pinaka-importante, we are sealed by the Holy Spirit. Dala-dala natin, indwelling sa puso natin ang banal na Espiritu Santo. Ito yung ating pribileyo compared sa mga Old Testament Christians or Testament believers. Kasama natin ang banal na Espiritu Santo sa ating buhay. So, when Christ will ask us, mahal niyo ba ako? Pwede natin isang sabihin, Lord, we agape love you. Thank you, Lord God, right now. Maraming salamat po that we can stand before you, being justified, Lord God, by your death and your resurrection. Sa pamamagitan ng iyong banal na nabubo doon sa krus ng Kalbaryo, kami po ngayon ay malinis at kami po ay yung pinagaling, Lord God, sa aming mga sugat, sa aming mga sakit, kasama po ng kaligtasan yan, kami po ay pinagaling ninyo, Lord God. Lord, continue to bless us, Lord God, from our head down to our feet, Lord God. Create in us, Lord God, a clean heart, a pure heart, Lord. Kasama po, Lord God, sa salvation na pinagkaloob po sa amin. Binago niyo na po kami, binigyan niyo pa kami ng bagong puso. Hinihingan niyo pa po, binigyan niyo buhay ang aming patay na Espiritu Santo, ang patay na aming Espiritu, Lord God, at tumahan pa sa amin ang banal na Espiritu Santo. Lord, thank you for the privilege that we are being justified and you have called us to become your children, oh Lord God, so that kayo, Panginoon, meron na kaming access diretso sa iyo. We can now call you Abba Father, oh Lord God. At all times, we can ask you to please help us, oh Lord, to come, oh Lord God, every time we have this problem and we have this sickness, oh Lord God, we can always call upon your beautiful name, Jesus, our Lord. Maraming salamat po. Maraming salamat, Lord, sa pag-restore ng kuryente at kami, Panginoon, ay hinayaan mo mapag-aral ng iyong salita. Maraming salamat, Lord, that we can enjoy the comfort of staying in this church, Lord God, while listening to your word and even praising you with the wonderful songs, Lord God. Thank you for blessing us, Lord God. Please give thanks and pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Everybody said, Amen.